Well, ngayong araw nito, ang pinag-uusapan, abay talagang pinagtutulungan nila si Congressman Leandro Libiste. Well, Congressman Leandro Libiste, dahil ikaw ay minsang nag-sit-in sa aking klase sa Constitutional Law 2, at dahil ikaw ay talagang matalino at talaga namang alam kong malinis ang iyong hangarin, dahil ikaw ay kumita na ng malaki sa iyong power business at hindi na kinakailang mangurakot, re-resbakang kita. Ngayon, dating isang kongresista, pag-usapan natin, magkano ba talaga ang kubra ng mga congressman? Di ba? Magkano ba talaga ang kinukuha ng mga nagmamalinis sa Delima, ng mga jokno na nagtatahimik ngayon? Ngayong may kontrobersya sa 2 million na Christmas bonus, tahimik. Ngayon, ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron talagang 2 million na bonus ang mga congressman. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker. At hindi lang po yan, kada magre-recess ang Kongreso at 4 na beses nagre-recess ang Kongreso, meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan, mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pagpasko may Christmas bonus over and above. At alam nyo pa, yung Christmas bonus na yan, posible po yan bukod pa dun sa chinecheque. Kasi yung mga chinecheque, yan yung mga nasa budget talaga na pantautan ng budget ng Kamara de Representante. So magkano ba talaga ang kubra ng isang kongresista? Well, unang-una ho, yung sinasabi nila na para sa empleyado yan, hindi totoo. Kasi ang sweldo ng mga staff sa Kongreso, hindi po yan pinapasok sa budget ng kada congressman. Ang sweldo po ng plantilla at ng mga consultants, yan po ay nakapasok mismo sa budget mismo ng Kamara de Representante, hindi sa individual na congressman. Now, kada congressman po ay merong plantilla. Ano po yan? Okay, meron pong plantilla na 6. Okay, yung Chief of Staff, Legislative Staff Officer 4, 3, 2, 1, and 8. So, 6 po yan. Pero bukod po dyan, na ang sweldo ay nanggagaling sa Kongreso, hindi doon sa monthly budget ng congressman, meron pang pong 10 na mga consultants na nung panahon ko po ay tagto 200,000 yung 10, tagto 20,000 kada linggo. Kaya nga po sinasabi nila, lugi ang congressman pagdating sa mayor dahil ang mayor ang daming ghost employees. Pero bawi naman po ang congressman. Ito po ang kanilang kubra. Unang-una, yung sweldo, nakacheque po yan, 4 million a year. Dahil yan naman po talaga ay government standardization na scheme, no? Ang congressman po at mga senatong second highest na sweldo, ang pinakamataas pong sweldo yung presidente na umaabot ng mga 5 million. Pero ito po ang hitch. Yung sinasabi nila na liquidation by mere certification, alam niyo ba magkano kada congressman yan? Yan po ay 58 million kada congressman. 58 million. So kung di-divide mo yan sa 12, yan po ay pumapatak ng 4.8 million. Ngayon, dadagdagan mo pa yung 4 million salary, sabihin na natin 400,000 niya, so nagiging 5.2 na. Pero meron pang ibang mga budget na ibinibigay. Meron pa yung travel allowance, meron pa yung office supplies. Bukod pa po yan doon sa MOOE. Pumapatak po talaga na kada buwan ang nakukuha ng isang kongresista ay 7 million a month. Panahon ko pa po yan, ha? Yan po ay cheque. Bukod pa yan yung mga cash na binibigay ng speaker tuwing ang Pasko at tuwing magkakaroon ng congressional break. Now, bukod pa po dyan, merong PDAF na tinatawag na ngayon allocables ang tawag nila. Nung panahon ko, 70 million. So, ibig sabihin, tanggapin mo o hindi, meron kang 70 million intended para dun sa mga infrastructure projects na maliliit, mga pang ano yan, mga pang multipurpose hall, na yan naman ang hinihingi talaga ng mga botante, no? So ngayon po, itinaas ang allocables. Ang allocables ngayon,
220 million. Mantakin nyo, ha? Ilang taon lang akong umalis ng Kongreso. Umalis po ako ng Kongreso 2017. From 17 na PDAF, naging 220 million na yan. Lahat po yan ng kongresista. Noong panahon ko, kung merong kongresista na tatanggap, ang nakukuha nila ay 10%. Ako po talaga Kristiyano. Kaya ako po talaga binuhos ko lahat ng aking pondo para sa mga proyekto. Kaya kung titignan nyo yung aking mga proyekto, makikita nyo, napakalaki ng aking mga multipurpose halls kung ikukumpira mo doon sa multipurpose halls sa ibang kongresista. Ang sinasabi ko lang sa mga contractors, hindi na ako hihingi kasi barya lang naman yun. 70 million na kada isang multipurpose hall is 1 to 2 million. Bakit mo pa pagkakainteresan yun? Eh, kinikita ko naman dati yun sa private sector. Kaya hindi ko na pinapansin yan. Gaya ni Congressman Lebiste, na kumita na po yan. Huwag niyong sasabihin, ha? Pero kumita po yan, ang binenta niya, yung kanyang solar project, hindi po bababa. Sa 50 billion ang kanyang kinita. So kung ilalagay mo na lang yan sa bako, ang 50 billion, magkano yan? Sabihin mo ng 10% interest, edi meron na siyang 500 million a year. Kaya hindi niya kinakailangan ang mga kwarta na nanggagaling sa kongresista. Ngayon, so dati-dati po, 10% yan kapag kalye, 5% kapag building. Pero ngayon nga po, sabi ni Mayor Bagalog, nagiging hanggang 60% napupunta sa kanila. O magkano yun? 60% ng 220. O ang 10% na lang ay magkano yung 2.2. So kung nawawala 220, magkano yun? Magkano lumalabas doon? 220 less sa 70%. Magkano yung 70%? Ang natitira na lang siguro mga 30 million. So 90 million na yan. O, di ba? Meron na siyang 7 million naman plus meron pa siyang 90 million doon guaranteed. Doon sa allocables niya. O divide mo yan by 12, roughly 9 million. Eh so magkano nakubra nila? Eh di nasa 16 million na sila ama. Pero ito po ang bonanza. Kaya talagang gusto nilang maging kongresista miski wala naman sila alam sa paggagawa ng batas. Maski sila ay napupunta lang doon, nagpapacheck na attendance. Bakit sila gusto maging kongresista? Dahil nga po sa infra budget. Now, ang formula po na dinivise ni Yusek Cabral, hindi bababa ang kada district congressman sa 1 billion na infrastructure. Kahit ano pong mangyari, hindi bababa yan sa 1 billion. That's the great equalizer. Ngayon, 70% of 1 billion is 700 million. O, sabihin na natin, hindi gahaman si congressman. Kalahati ang kinikita niya. E mantakin nyo, 500 million din yan. So kung sa tingin nyo, konti lang ang kubran mga congressman, nako, lahat po yung mga yan, kapag yan nag-9 terms, bilyonaryo po sila. Kaya nga napakamahal na po ngayon tumakbo para congressman. Gagastos sila hanggang 400 million para manalo sa kongresista kasi nga naman, kung makakakuha ka ng 1 billion worth of project, sabihin na natin malinis sila. Sabihin na natin na ililimit nila to 20% ang kita nila. O magkano 20% ng 1 billion? O di ba? That's 200 million. Yung 15 million amount pa nila. O di ba? So that's 200 plus 150, 350. Kaya nga gagastos sila hanggang 350 kada eleksyon kasi ang balik naman yan times 3 dahil 3 taon ang kanilang termino. Naintindihan nyo na ngayon kung bakit namimigay ng pera lalong-lalo na ang mga kandidato sa kongreso. Dahil nakatago ang kanilang kubra dun sa infra. At pati yung mga chinichikehan ng gobyerno, abay pipirma lang sila. I certify that the public funds amounting to how much? 58 million minimum in MOOE was spent for a public purpose. Pero yung 58 million, kulang pa po yun dahil meron pang supplies, meron pang travel allowance. Pumapatak po yan siguro mga 70 million. Pirma lang. I certify that it was spent for a public purpose. Alam niyo, nung bago ako sa Congress, maraming nawawalan ng trabaho dyan sa Kongreso kasi may natatalong kongresista, may nagsi-3-termers. So lahat po yan, habang nagkakaroon ng briefing, kasi may briefing na ginawa si Professor Claire dun sa Kongreso, no? Nandun po yan, nakapila-pila sila, nagbibigay ng resume. Aba, may kinuha ko kasi isang hindi na veterano sa Kongreso kasi nga, hindi ko alam kung paano yung liquidation. Akala ko, ang liquidation, mahirap. Abay,
Biro mo, kumuha ko ng isang tao na old-timer dahil ang akala ko kinakailangan ko isang veterano para mag-liquidate. Yung pala, pipirmahan lang. I hereby certify that the amount of 70 million was spent for a public purpose. Yun lang. Yun yung tinatawag na liquidation by mere certification. So ganyan katindi po ang kubra ng mga congressman. Kaya uulitin ko po, bukod pa sa presidente na merong 100 billion na insertion sa budget na binigay ni Zaldico ang 25%, ang katotohanan po talaga, ang korupsyon talaga, nasa pinakamatataas na opisina ng gobyerno mula presidente hanggang congressman at mga senatong. Si Miriam Defensor Santiago po, siniwalak din kung magkano ang budget ang kubra ng mga congressman. Babalikan po natin yan. Siguro bukas, babalikan natin yung expose ni Miriam Defensor Santiago dahil dyan po talaga sa Senado, ang system naman, etong total budget, let's divide it by 24. Ganun lang po sila. Kaya malalaki po talaga ang kubra. Kaya naman, umaabot ng 1 bilyon ang gastos ng isang senatong kasi meron naman siyang 6 na taon para bawiin. At talaga namang ang ROI nila baka 500%. So, mga kaibigan, no? Wag po tayo magpalinlang. Pinagtutulungan nila si Leandro Libiste. Nagsasabi po siya ng totoo dahil ako po nanggaling na sa Kongreso. Sa totoo lang po, nung lumipit ako sa Malacanang at ang presidente nga si Tatay Digong, naku po, talaga namang budget. Kasi sa Kongreso dati, walang tigil ang dating ng mga cheque. Walang tigil yung pagdidistribute ng Committee on Accounts ng cash. Doon sa session hall, doon sa malapit doon sa roster ng speaker, may maliit na kwarto ron na nakatago, may pintuan doon. Doon sila namimigay ng cash. Naku po, limpak-limpak, boxes of pera ang pinamimigay doon. Cash po yan. Kapag cash yan, yan ay galing kay speaker, galing sa Committee on Accounts na hindi nila pinapublish nang hindi malaman ng mga taong bayan. So yung mga nagmamalinis, aminin, napakalaki na ngayon kumpara doon sa aking panahon. Kasi nung panahon ko, nandiyan si Tatay Digong. Di ba, binito nga niya, nung kauna-unahang pagkakataon na ang mga congressman ay naglagay ng sangkatutak na mga insertions, binito lahat ni Tatay Digong. At wala siyang pakialam. Nagkaroon tayo ng reenacted budget for 1 or 2 months, wala siyang pakialam. Hindi siya pumayag na gawing palabigasan ng mga magnanakaw ang kaban ng bayan. Which is the opposite now. Kasi nga, kapag ang presidente mismo nangunguna na ginagawang palabigasan ang kaban ng bayan, siyempre, lahat na ay susunod. Pasensya na kayo, sinira ko ang New Year nyo. Pero dapat malaman ninyo. Ako naman kasi dati pa ako nagsasabi, palibasa, hindi nga ako kumita sa infra dyan, sinasabi ko na dati-dati pa, ha, yung 5% building, 10% kalye. At mahirap talaga pag ikaw ay party list kasi hindi mo kontrolado yung district congressman. Totoo po, marami kong projects na nakuha. Pero lahat po yan, kinuha ang credit, kinuha ko ano man ang kubra ng mga district congressman dahil nga yung district engineer nagre-report sa district congressman. Kaya nga po kung nais nating maputol itong korupsyon na systemic na sa Kongreso, kinakailangan baguhin natin ang siste. Hindi na dapat kada district ang pag-elect ng congressman, gayahin natin ang sistema sa Europa. Kinakailangan ang basihan ng eleksyon ay partido at ang kanilang plataforma de gobyerno. Ganyan pong nangyayari sa Europe. Kaya walang district engineer na sumusunod sa isang district congressman. At kaya lahat ng proyekto, talaga namang pong centralized planning ang nangyayari. At hindi gumagawa lang ng proyekto para pagkakitaan ng politiko. Pag-isipan po natin yan. Gawin natin ang ating mga congressmen at ang senatong para sila ay maging tunay na congressmen at senators, ihalal natin sa kanila sa pamamagitan ng kanilang partido at hindi lang sa pamamagitan ng partido, hindi dahil sa kanilang mga personalidad, kundi dahil sa kanilang plataforma de gobyerno. Diyan lang po talaga siguro mabubuwag itong sistema ng korupsyon sa Pilipinas. So at least kahit binuwisit ko kayo on the first working day of 2026, meron naman po tayong mensahe na meron naman pong solusyon para labanan ng korupsyon dyan sa Kongreso. Gawin po natin ang halalan base sa partido, base sa plataforma ng gobyerno, hindi dahil sa personalidad at hindi kada distrito.
Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayong magagalit sa akin dahil talagang sinira ko ang holiday spirit, pero kinakailangan malaman nyo ang katotohanan. Hello, Veronica Kitty Duterte. How are you today? I'm good. How are you? I'm good. First and foremost, I know it's really cold. Happy New Year to you. Happy New Year. Tatay Digong sends his greetings to everyone daw, every Filipino here today. Merry Christmas and Happy New Year daw. So at first he thought na no one would be here because again, it's the holidays. But I told him no, people come there almost every time and that he's happy to hear that. Happy to have you all, and he said, where do you all daw? Oh my God. Okay. Ang resolusyon na isinusulong ngayon ni Senador Robin Hood Padilla, kagabi nakapanayam namin ito ng live dito sa studio sa SMNI, na hinihimok po ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review at ikonsidera po ang demonetization, pagpapawalang bisa sa 1,000 peso bill o banknotes na inisyo inilabas noong January 1, 2020 hanggang September 30, 2025. Doc Michael, magandang hapon mula Pilipinas. Magandang madaling araw na ba dyan sa Canada at malamig? Pero naka-t-shirt ka lang. Siguro mayroon kang heater. Hindi, naka-ano tayo? Naka-winter pala. Nakapanlamig tayo. Nakapanlamig pala. Oo, kasi dito sa ating location, nagma--5 na. Ay, ganun No, ba? Mababa ito kaysa doon sa -3 ni BBM. Di ba? Kami dito sa labas -5. Ay, ganun din yun, Doc, kasi ang margin of error nun is nasa ±3 ba? Plus or minus to. Oo. Parang same lang kayo, nanlalamig. Dito sa amin, Admar, meron pa kaming tinatawag na wind chill. So, Oy. yung pagka may hangin, mas lalo Mas pang lalo malamig. na malamig. Naku po. Yun yung sinasabing lamig na tumatago sa buto ng klase ng lamig. Yan yung lamig ng Canada. Kaya makita mo yung background ko dito nagyayelo na yung mga bundok. No? Kasi nga talagang literal na nagyayelo na sa labas. So, yun Opo. ang ating Pero kalagayan ngayon. ang pag-usapan natin ngayon, mainit na issue, Oo. Doc, no? Pero maganda itong pag-usapan. Okay? Kasi ang plano po ni Senador Robin Hood Padilla na i-demonetize itong 1,000 peso bill. Sa tingin nyo po, malaking tulong ba ito? Kasi magiging walang silbi na kasi yung mga magnanakaw, hindi naman yan i-deposito siguro sa mga bangko para walang trace. Pero sa tingin po ninyo, matutumbok ba nito? Mayayari ba rito yung mga korap? Or mayroon ba itong maaari ding implikasyon sa atin pong ekonomiya considering madidemonetize, magre-replenish na naman tayo, magbabago tayo ulit ng circulation ng panibagong 1,000 peso bill? Doc. Yung konteksto kasi nito, Admar, no? Makaalala ninyo mga kababayan, nung pumutok itong issue ng flood control, nakita natin sa mga larawan na may mga cash, no, na mga unaccounted for. At yung mga cash na ito, di umano, ito yung mga lagay, no, yung mga nakubra nila dun sa mga flood control project na yan. Merong mga larawan yan, mga picture yan. Diba nga, Admar, dun sa bilyaran yata yun, sa Bulacan, nasa billiard table, hindi siya bilyaran, billiard table, nandun yung mga bulto-bultong 1,000 peso bill. So, ang perception natin dyan is, ngayon, kung i-demonetize mo yung 1,000 peso bill, magiging mas mahirap ang pagsasagawa ng korupsyon. Kasi, ang mangyayari dito is, mahihirapan ka na maghanap ka ng mas mababang denomination. Magiging mas kung cash yung pamamaraan ninyo ng pagkukuha ng kickback, medyo mahihirapan ka na noon kasi kailangan mo na ng, kumbaga, Admar, di ba, yung sa sinabi ni Gutesa na mga luggages, di ba? Kung lower denomination bill yun, baka hindi lang luggage ang kailangan mo doon, kailangan puro baka container na ng pera ang kailangan mo kasi pag mababang denomination. So, kumbaga, mas mahihirapan yung nagbabalak mangurakot kasi mas mababang bills na yung pinag-uusapan. Ngayon, punta tayo sa proposal ni Senator Robin.
Kasi marami nagsasabi, lalo na yung mga kritiko ni Senator Robin, na itong si Senator Robin walang alam, ito artista na Kukunin nakulong. pagkakataon nito bilang parlamentaryong pagsisiyasat po. Oh, Sa saglit lang. naganap po dito. Ayan. Okay. Pumasok si Senator Robin. Gusto makipag-discuss. Pero sige po, go ahead po, Doc. Oy, nawala si Doc. Yung same volume yung... So anyway, Ayan, sige, So, go ahead po. Pakiulit lang po, oo. Doc. Sinabutahe po kayo ng mga kritiko ni Senator Robin. Sige yung po. mga kritiko kasi ni Senator Robin, sinasabi na wala daw siyang alam, na siya artista lamang, na nakulong, na hindi siya nararapat dyan sa Senado kasi nga siya walang alam. It turns out na itong suhestyon na ito ni Senator Robin ay merong solido na empirical evidence at may pag-aaral na ginawa. Kasi ako, economist ako, Admar, and at the same time, I'm an academic and a scholar. No? So, nag-aaralan ko yan. Nagpa-publish ako ng scientific papers. No? At nagbabasa ako ng mga journal. Nagre-referee pa nga. Na-encounter ko itong isang pag-aaral na na-publish noong 2017 na kung para dun sa ating mga kababayan na interesado, na-publish po ito sa Economic Systems. Ang title po ng paper is Does Easy Availability of Cash Affect Corruption? Evidence from a Panel of Countries. Ito po yung na-publish noong 2017. And i-quote ko po yung pinaka-findings nung kanilang pag-aaral. No? Ang pag-aaral po ito ni Singh at ni Bhattacharya noong 2017. Ang sinasabi dito is that these findings suggest, and I quote ito galing to mismo sa paper, these findings suggest that a limitation in the supply of high-denomination banknotes could be a tool to fight corruption and to bring to the fore the important role of payment systems, extending an earlier study by Gowell and Merotra 2012. So, ang punto dito, mga kababayan, is ayon sa pag-aaral ng mga economists, and base ito sa empirical evidence across many countries. Sinasabi dito na kapag ang denomination ng pera ng isang bansa, yung denomination natin mas mababa, maganda ito para ma-prevent yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, yun yung sinasabi ng pag-aaral na yan. The presence of high denomination makes it easier to conduct graft and corruption. Kasi kung mataas yung denomination, mas madali mo nga namang maitatago. Hindi ba? So yung billion na nakaw, kung tigo 1,000 peso billion, madali mo maitatago. So, anong solution dito? Well, ang nakita na ni Senator Robin is, let's demonetize. No? And kung di ko nagkakamali, Admar, ang demonetization na yan is yung 1,000 peso bill from 2016, no? 2020. Sorry, 2020 to 2025 lang. Diba? So targeted siya. May limited lang yung scope, no? Kasi kung titingnan mo yung konteksto, Admar, ito pa, para dun sa mga kababayan nating curious, no? Yung 1,000 peso bill ay ito ang workhorse ng ating ekonomiya, kung maituturing. Bakit ko nasabing workhorse? Kasi yung pera in circulation po natin sa Pilipinas, about 40% ng papel na pera na umiikot sa ating ekonomiya ay 1,000 peso bill. 40% po . Kasi siyempre meron pa namang may 500 pa, di ba? May 20, may 50, may 100. 40% nung perang papel na umiikot sa ating ekonomiya. Binilang niyo po isa-isa lahat yung perang papel na yan. 40% yan ay 1,000 peso bill. Since ang 1,000 peso bill ay mas mataas ang value kaysa sa 50, kaysa sa 500, yung total value ng money in circulation in the economy, more than 80% yan ay yung 1,000 peso bill. So, kumbaga, pag din-monetize mo, hindi naman lahat, no? Pag din-monetize mo, yung range niyan from 2020 to 2025, matatarget mo yung unang-una, yung informal sector ng mga hindi nagbabayad ng tax kasi puro cash transaction. Ikalawa, matatarget mo dyan syempre yung sa issue ng graft and corruption. So yun yung nakikita ko dito na
kagandahan nung ideya na ito, no? Magandang ideya ito tong panukala ni Senator Robin na nag-uudyok sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pag-aralan yung pagdi-demonetize. Ngayon, Admar, marami akong kilala diyan sa BSP. Okay? May mga tropa tayo diyan. In fact, din sa BSP may mga dati akong estudyante na diyan na nagtatrabaho. Ayon sa aking na pag-alaman, ay marami diyan sa BSP ay kontra sa demonetization. Kontra sila diyan. Ang sinasabi nila is hindi daw supported ng pag-aaral. Kababanggit ko lang, may pag-aaral na na-publish international na nagsasabi na yung presence ng higher denomination bills, kumbaga nakaka-attract ito ng korupsyon. So kailangan rely tayo sa lower denomination. And sinasabi din nila na may punto rin naman ito. No? Sinasabi nila na kapag ka tayo nag-demonetize, Admar, magastos. Bakit magastos? Kasi unang-una, mag-iimprenta ka na ngayon ng mas maraming lower denomination. Pag mag-iimprenta ka ng maraming denomination, lalo na ngayon polymer na, medyo magastos yan. Ikalawa is yung abala sa tao. Kasi magkakaroon ng abala yan, Admar, na kung saan kapag ka biglang nagkaroon ng demonetization, kahit na yan from 2020 lang to 2025, abala pa rin sa ordinaryong mamamayan niya. Kasi isipin mo, biglang sabihin ng gobyerno na, itong pera na hawak mo, hindi na pala valid ito na pera. So, kailangan ngayon pumunta ng bangko para makapagpapalit. So, merong abala yan sa tao. Pero ang tandaan natin, ang tinatarget natin dito, nung panukala na ito, is yung mga gumagawa ng hindi tama. Diba? So, kumbaga, kailangan ma-lessen natin yung inconvenience dun sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi lagi kong sinasabi, lumalaban ng tapat, no, lumalaban ng tama, yung mga nagtatrabaho, ordinaryong mamamayan. Bawasan natin yung inconvenience sa kanila and make it inconvenient dun sa mga magnanakaw. Yun yung kinakailangan na ma-consider ng BSP when they come up with a programa para matuloy itong demonetization na ito. But from the looks of it, Admar, kasi marami akong kilala din sa BSP, marami sa kanila dyan kontra dyan. Kaya sa palagay ko, no, bagamat ito ay pag-udyok sa BSP na pag-aralan ito, meron ako na foresee na resistance, no, galing mismo sa BSP. Tsaka Admar, ang sinasabi ng mga taga-BSP din is merong experience sa ibang bansa na nag-demonetize. Hindi ko lang alam, Admar, kung familiar ka sa nangyari sa India. Sa kaso ng India, noong 2016, nag-demonetize sila nung 500 rupee at saka 1,000 rupees na perang papel ng India. Nag-demonetize din sila. Ang nangyari is nagkagulo. No? Nagkagulo kasi biglaan, tapos yung mga tao magpapalit ng pera, nagkaroon ng shortage ng lower denomination. Nung nagkaroon ng shortage, nagkaroon ng epekto ito sa pangkalahatang ekonomiya ng India. Ayon sa mga ibang pag-aaral, dahil dun sa demonetization noong 2016, noong mga panahon yun, bumaba ang GDP ng India ng bahagya at nagkaroon din ito ng epekto sa inflation. So, kumbaga nakita natin na sa ibang bansa, nung nag-demonetize sila dahil sa issue rin ng graft corruption, actually, yun yung sinabi ni Narendra Modi noong 2016. The reason why they're demonetizing is to curb graft and corruption. At saka yung ma-address din yung issue tungkol sa informal economy. Ang nangyari sa kaso ng India is hindi nila na-implement ng maayos yung demonetization. At ang nangyari is nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng shortage ng pera, ang haba ng pila sa mga bangko. In other words, ang naabala yung ordinaryong mamamayan. So, kung magdi-demonetize tayo, dapat tingnan din natin yung nangyari sa mga ibang bansa nung ginawa nila yan. Na, hindi lang naman India ang nag-demonetize, Admar. Na sa kaso ng India, pumalpak Sa kaso naman ng Europa, nag-demonetize din sila. Kasi kung maalala mo, Admar, mga kababayan, bago pa nagkaroon ng European Union, dati ibang bansa sa Europe, violate ng mga bansa yan, di ba? Netherlands,
France, di ba, Germany, wala yan eh. In terms of yung kanilang pera, may kanya-kanya silang pera. Nung nagkaroon ng European Union, later on, nagkaroon na sila ng pera na sarili, yung euro. Ngayon, binigyan ng European Union yung mga bansa ng sufficient time na mag-transition into euro bago ma-demonetize yung kanilang mga sariling currency. So, sa kaso naman ng European Union, nagtagumpay sila sa demonetization kasi maayos yung pag-i-implement. So, kung baga ganito ang storya dyan, mga kababayan. Kung gusto ng Pilipinas na mag-demonetize, sure. Kaya lang, kinakailangan dito is paghandaan at bigyan ng sapat na panahon ang mga tao na makapag-transition. And magkaroon din ng sapat na mekanismo para mabawasan yung inconvenience sa ordinaryong mamamayan para hindi tayo magaya dun sa nangyari sa India. Kasi alam mo, Admar, yung mga nakita ko na sa mga comment section, no, sa mga lalong-lalo na yung mga kakamping. Kasi alam nila si Senator Robin, ano yan eh, Maka Duterte. Anything na panukalanggay ni Senator Robin, yung mga kakamping, yung mga dilawan, sabi nila na papalpak yan. Kasi nangyari daw sa India, pumalpak. Eh, may empirical study na nga na nagsasabi na kapag mataas yung denomination, it attracts corruption. So, kinakailangan natin is if we were to demonetize, kinakailangan pag-isipan ng mabuti yan. Kinakailangan, ano yung sinasabi ko kanina, yung pinaka-underlying principle nito, mga kababayan, is to minimize the inconvenience to the ordinary person. Kasi ang target talaga dito is yung mga hindi gumagawa ng mabuti. Sila yung kinakailangan targetin o policy. Now, to wrap up, Adma, dito sa segment na ito, is that ako'y natutuwa kay Senator Robin Padilla kasi actually matagal ko nang iniisip ito na posibleng solusyon. Kasi nga, alam mo, sabi ko nga kanina, scholar ako, nag-aaral, nagbabasa. Alam ko na itong mga pag-aaral na ito about denominations and corruption. Kaya natuwa ako nung sinabi ni Senator Robin na, pag-aralan natin, no, na i-demonetize. Kasi nga, ako mismo, naniniwala ako dun sa mga pag-aaral na nagsasabi na, indeed, kapag ka nagbaba tayo ng size ng bills, no, from 1,000 gagawin nating 50, gagawin nating 500, 100, nadi-disincentivize yung pangungurakot ng cash kagaya nung nangyari dyan sa flood control. And by the way, isa pa sa mga dadagdag ko na rin, Adma, before ako bumalik sa iyo, is that kinakailangan din na magkaroon tayo ng alternatives to cash. Kasi hindi naman po pwede na forever cash lang tayo. Although naniniwala ako sa sinasabing cash is king. No? Kapag nagpunta kasi sa tindahan, dapat talaga cash, honor talaga yan. Pero kailangan mag-transition tayo from cash going to digital. Kung makikita nyo sa kaso ng China, mga kababayan, ang payment system nila doon, halos wala nang cash sa China, Admar. Pag sa China, sa Hong Kong lang Alipay at saka itong WeChat Pay. Doon lang sa cellphone. Kagaya dyan sa Pilipinas, di ba? GCash lang or yung kung anumang mga kumpanya na nagpo-provide ng payment services, pwede na sa cellphone. So, kumbaga, magta-transition tayo into from cash to a cashless-based transaction system. Kasi yun yung kinakailangan mo dito para magkaroon ng paper trail. At para ma-avoid din yung nakita natin na corruption na bulto-bultong pera, mali-malitang pera, dinadala sa mga bahay ng mga mayayaman, no, ng mga politiko, dinadala doon yung mga libu-libong pera, no, na 1,000, ma-prevent yan, no, kung magta-transition na tayo into digital na merong paper trail para madaling matrace itong mga transaksyon. And, lagi na lang ako may end, Admar, parang hindi natatapos. Huli na to, yung ating bank secrecy law, kailangan amyendahan yan. Kasi ang nangyayari, masyadong strict yung ating bank secrecy na hindi madaling mabuksan yung mga accounts. Dapat yan maamyendahan yan para mas madaling mabuksan
ang mga bank accounts, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang uh, elected or appointed na public official. Opo. Back to you, Admar. Doc, meron ka akong datos dito mo na nagbabasa ko sa mga news sources. Doon pala sa pagpalit natin sa mga polymer na klase, bago lang ito eh. Itong magandang klase ngayon ng bills, no? 1,000 peso bills natin. Gumastos yata tayo ng almost more or less or 6 billion pesos. At meron pang information dito naman na yung pagpapalit na noon din is nasa 11 billion pesos daw yung sa 1,500 peso bills. Yung dalawa, no? Sa 1,000 peso bills lang nasa almost 6 billion. Tingin nyo po kakayanin ito ng gobyerno, ang ganitong klase ng halaga? May pera ang gobyerno for that. Nananakaw lang, Admar. May pera. So ibig sabihin kung in terms of yung cost to transition from higher denomination to lower denomination, the government has the resources to do that. In fact, billion-billion ang pera na nire-remit ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa national government. At mapupunta lang yan, Admar, sa mga unprogrammed appropriation, di ba? Kasi doon lang naman napupunta yung mga nire-remit ng BSP at ng mga GOCCs. So, kung pera-pera man lang ang pag-uusapan, the government has the money. They have the resources to do that. The issue is, merong resistance from within. The question is, bakit sila nagre-resist? Meron bang mawawala sa kanila kapag nag-transition tayo into a from a higher to lower denomination? So yun yung tanong dyan. 1986, meron na rin pala tayong demonetization na nangyari. Doc, no, sa panahon ito ni Marcos Sr., yung napatalsik siya at ito in-implement. Sa panahon ni Cory, yung mga bagong Pilipinas na klase ng pera. So, yung mga merong hawak ng ganitong klase ng pera, hindi na nila nagamit kasi nag-demonetize nga. Now, ngayon, kagabi, isa din sa mga sinabi ni Senador Robin Padilla sa amin, nung nakapanayam namin, sa dahilan kung bakit niya na-push through ito, is parang pinagtagpi-tagpi niya yung mga naging ganap. Like kagaya doon sa biglaang pagkabawas at pagbenta ng maraming ginto natin. Meron siyang duda na baka yung mga kurap, sila din yung bumili ng mga ginto na ito. And meron na ring mga iba't ibang mga pamamaraan para malinisan, para malabhan itong maduduming pera ng korupsyon. Sa tingin niyo po ba, no? Itong panukala ni Senador Robin Hood Padilla magiging epektibo considering meron ng iba't ibang mga form ngayon, like bumili ng ginto, di kaya mag doon sa ibang bansa, mag-open ng account, ilabas ba or kung paano ba 'yan? Dapat kasi sorpresa din yung pag-implement siguro para hindi makapaghanda kasi habang tumatagal baka pinaghahandaan na ng wala pa namang kapital diyan yung mga corrupt na yan. So kung saan aabutin yung kanilang pwedeng mailabhan baka anong tingin mo diyan, Doc? Kaya mahalaga, Admar, na itong programa ng demonetization hindi ito yung one and only solution. Hindi ito yung nag-iisang solusyon sa problema natin ng korupsyon. Isa ito sa maraming pamamaraan at solusyon para ma-address ang grabe corruption sa ating bansa. Sabi ko nga kanina, kinakailangan halimbawa magkaroon ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law para mas lalong madaling mabuksan ang accounts ng mga politiko. Hindi lang yon. Kinakailangan din natin ng mas matinding enforcement ng ating mga batas patungkol sa money laundering. Kasi kung magre-rely lang tayo sa demonetization to address graft and corruption, by in itself, hindi ito magiging epektibo by itself. Maganda ito in terms of pasimula ng pag-address ng issue ng graft and corruption. Pero this is not the silver bullet na sinasabi natin na to address this issue once and for all.
Dahil ang graft and corruption, mga kababayan, ay it's a multidimensional issue or a multidimensional problem. It requires also a multidimensional kind of solution. So, one dimension is yung sa ating monetary structure, no, yung from higher denomination to lower denomination. Another dimension is yung ating banking sector. Kailangan madaling mabuksan kung ikaw ay politiko. Meron ding dimension in terms of foreign transactions. Kasi Admar, tama ka. Kung bibigyan ng matagal na palugit ito, ang mangyayari is yung mga pera na yan, matatransfer lang yan sa mga bansa na madaling magtago ng pera. Kagaya halimbawa, mga Cayman Island, di ba? Switzerland. Kapag ka dyan dinala yung mga pera, mahirap nang mahabol. Kasi nga, stricto yung kanilang mga bangko dyan. O hindi madaling mabuksan kapag ka nadala na to. So, kinakailangan din ng additional layers, no? Mga additional dimension para ma-address ito. Itong issue ng corruption sa ating bansa. Not to mention na napakarami na rin naman nating mga batas na hindi lang nai-implement ng maayos. So, doon sa mga nagsasabi na hindi daw ito magiging epektibo, itong demonetization, ang masasabi ko dyan, Admar, is the demonetization by itself, hindi siya magiging ganun ka-effective kung walang mga complementary na mga measures and programs para ma-address yung issue ng money laundering, which ultimately is related to graft and corruption. Parang ano pala yan na Doc, no, yung laging ginagamit ng gobyerno, lalo na halimbawa dito sa pagtugon, paglaban sa CPP-NPA na whole of government approach, hindi lang isang bagay. No? So kumbaga parang sabay-sabay, part lang ito, no? So nabanggit mo rin kanina na yung pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, meron din nagsasuggest, no? Isabay na rin maliban dito sa demonetization, yung pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, pati na rin yung yung halaga ng ipapasok sa plunder babaan din. Kasi ngayon 50 million na pesos pwede pang babaan nila para mas madali at dapat mabilisan. Doc. Tama yun, no? Iba yung threshold ng plunder para talagang ma-deter, no? Itong mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. At Admar, pwede rin nating ibalik yung mas mataas na sentensya, no? Hindi lang panghabang buhay, no? Ibalik yung death penalty halimbawa sa graft and corruption. Kagaya halimbawa sa mga ibang bansa, kagaya sa China, Admar, kapag ikaw ay pagka isang tao ay na opisyal ng gobyerno, no, na nakatulan, na nagnakaw sa kaban ng bayan, ng bansa nila, death penalty yan doon sa bansang yan, Admar. So, kumbaga, dapat maging very harsh yung penalty para ma-prevent talaga, no, itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Opo, no. So kumbaga, Doc, in short, sa kalagayan ngayon, posible, imposible? Posible sa demonetization? Is that what you're asking? Posible. Sa katayuan ng ngayon ng gobyerno natin na ngayon na di mo alam kung sila ba ay talagang seryosong-seryoso sa transparency, seryosong-seryoso na masawata yung corruption? Okay, so in principle, kung gugustuhin ng gobyerno, pwede. In fact, dapat matagal na rin ginawa yan kasi nakita naman natin sa mga pag-aaral, minention ko na kanina, no, na there's empirical evidence to support na kapag nagmababa kang denominations, magkakaroon ito ng epekto sa graft and corruption, madi-disincentivize, no, yung graft and corruption. Kaya lang sa kasos ng ating bansa, no, sa ngayon, mukhang walang appetite to do that, no, kasi nga alam naman natin na maraming nakikinabang na mga politiko natin, no, sa graft and corruption. Marami nakikinabang dyan sa kasalukuyan. Kaya nga, nabanggit ko rin kanina, Admar, na merong resistance dyan sa demonetization. Kasi nga, maraming nakikinabang sa ngayon.
So in principle, posible. Kasi yung tinanong mo sa akin posible ba? Oo, posible in principle. Posible yan. Kaya lang, sa real talk tayo. Dahil nga marami nakikinabang, sa palagay ko, no, talagang magkakaroon ng stiff resistance dyan sa panukala na yan ni Senator Robin. And I won't be surprised if kung makalusot yan sa komite, no, sa committee level, itong Senate resolution ito, no, ni Senator Robin. So, kumbaga, ang aking pinupunto dito, Admar, is that maganda sana, no, kung maituloy ito, pero alam naman natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon sa kasalukuyan, sa tingin ko malabong mangyari yung demonetization na yan sa ngayon.